mo. PNP Report to the People. Every Sunday, PNP Report to the People. PNP Report to the People. Yes, good morning, good morning. Maayad-ayad nga adlaw probinsya Itacan. Welcome back, no? Yes, aton nga Energy FM 107.7, no? Kasi Manwa Radio. Medyo hinidlaw kita, no? Nga magbuyot iya sa aton nga Energy FM. Una sa tanan mga kasimanwa, ginatamyaw tanay mayad-ayad nga pag-monitor. Happy Sunday! Rong aton karon nga Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos. Sir, good morning po and happy monitoring. Aga syempre ginatamyaw tama, no? Rong aton karon nga Chief Public Information Officer naka-monitor ka aton makaron live iya sa aton nga Energy FM 107.7 Kalibo. Police Captain Aubrey Rubias Ayon. Ma'am, good morning. Kaibahan man karon, no? Tanan-tanan naton nga mga officers, aton nga mga police non-commissioned officers naka-duty, naka-standby. Sa anda ka nga mga tagsa-tagsa nga areas of responsibilities. Well, makaron na mga kasimanwa, no? May aton nga dapit gid, no? Nga bisita, hindi man magayo ka aton day. Una gang gid, no? Sa tangpaan karait aton nga Aklan Provincial Headquarters dong anda karaman nga opisina, no? And we are so happy nga gintawan kita 8 oras bisan adlaw nga Domingo. Pero bago ko ipakilala rong aton nga guest makaron nga adlaw Domingo, ginatamyaw ko anay, no? Rong tanan-tanan nga kababainhan para sa aton nga ning nationwide or worldwide naton mahamba, no? Nga Women's Month celebration. Happy Women's Month, no? Sa tanan-tanan nga kababainhan. Aton gid, no? Aton di nga hagungan nagtindugan rong kinamatarong itaton nga mga kababainhan. Medyo masubo-subo, no? Rong mga balita, rong mga naga-trending makara, no? Over the social media. Kung sa siin hay may mga kababainhan, no? Nga naabusuhan, nagagapas rong anda kara nga kinamatarong. And we cannot deny the fact, no? Si Police Captain Maricel Guevara, aton nga Chief Women and Children, ina sa aton nga may Aklan Police Provincial Office, gin-confirm na yes, there are cases nga nagaguntad iya sa aton, rape cases in municipalities. It has been confirmed. So, panawagan naton, no? Igdo pangod dit aton yung mga parents and guardians. Even rong aton yung mga teachers and school administrators naton. Aton nga mga staff sa mga eskwelahan. Ngarong problema sa pagpang-abuso sa mga kababainhan ag mga pamatanon is not only the concern of those victims, but also a concern of the whole community. So pwedeng gid kita makialam. So hindi naton pagpabuhayon pa mga kasimanwa, no? Aton nga ipakilala rong aton nga guest makaron nga agahon. Actually first time ni ma'am, no? Abay ni ma'am ay medyo nakubaan ko no ima, but camera shy si ma'am. Anyway, rong aton nga guest makaron nga agahon Tagalog si Ma'am Ngara, no? Matatas ito when it comes sa law enforcement, lalong-lalo na, no, kung sa siin imaw na assign makaron aton nga ipakilaga rong team leader it aton nga Provincial Medical and Dental Team. Yes, aton nga may bahin it Aklan Police Provincial Office. What iba, no? Police Lieutenant Daisy M. Fernandez. Police Lieutenant Fernandez, ma'am, good morning po at welcome sa ating PNP Report to the People. Yes, ma'am. Good morning po. Wow, ganda ng boses ni ma'am, no? Ma'am, kamusta ka? And taga saan nga po ang isang Police Lieutenant Daisy Fernandez?
I'm from Region 1, Pangasinan po. Okay. Paano ka napunta dito sa Aklan, ma'am? Dito po ako, first assignment. Opo. This is your first assignment. Kamusta naman, ma'am? Kamusta? Okay naman sa Aklan. But anyway, malayo pa sa inyo, ma'am. Sa family. Actually, ma'am, bakit tinatanong ko to? There are lots of police officers serving Aklan na hindi talaga dito, taga dito, no? And yun nga palagi kong sinasabi na we are so thankful kasi kahit hindi taga Aklan, talagang ibinibigay lahat, no? Yes. Just to serve the Aklanon people. And thank you so much, ma'am, no, for accepting the challenge kasi napakalayo. But anyway, ngayong araw, ma'am, we tend to invite you here for our PNP Report to the People para ma-showcase naman natin kasi hindi masyadong naririnig. And there are some media personalities asking us, ano ba yung ginagawa ng parang vehicle from the regional health service na naandyan sa ating Aklan Police Provincial Office sa Pastor Martilino this past few days po, Ma'am Fernandez, ma'am. Okay. Noong March 12 and 13, nag-conduct po tayo ng annual physical exam. Okay. APE. Ito po yung para sa mga 40 years old and above. Na mga kapulisan. Na mga kapulisan. Okay. Ang Regional Medical Dental Unit natin, pumunta dito sa PPO para mapalapit sa atin ang serbisyo ng APE. Hindi na tayo magbiyahe papunta doon sa region para dito na lang. Okay. And, yes, ma'am. Kaya tayo nagkakandak ng APE is to maintain the physical and mental fitness of the PNP personnel. If for example, ma'am, no, before ko itanong yon, yung naisip ko na tanong, ano ba yung mga test na ina-undergo na mga 40 years old and above na mga kapulisan natin dito sa annual physical examination na ito? Ang mga test ng APE, unang-una yung steps ng APE, registration, vital signs, BMI, then ECG, blood test, yung blood chem. Ma'am, and x-ray pa din pala. Okay. X-ray. Yung sa eyes pa, ma'am, no? Meron pa din tayong check ng eyes. Opo. Yes. Bali, ma'am, if ever na magkaroon ng, halimbawa, lumabas yung result, halimbawa, nagpa-check, and then lumabas na may, may condition na yung isang pulis, ano ba yung ginagawa ng ating health service, ma'am? Ang result po ng APE nito ay i-check up sa MPOW. Yun naman po yung Enhanced Monitoring for Police Overall Wellness. Okay. Dito po sa Aklan, PPO, magkakaroon po tayo ng MPOW sa April 1 and 2. Wherein yung result nyo sa APE, makikita nyo sa MPOW, i-check up po kayo ng doktor. May case na ba, ma'am, na nakita natin for how many years na ba nag-e-exist na rin itong annual physical examination na may mga cases ba talaga na may condition talaga yung mga kapulisan natin? Yung pinaka masabi natin na mabigat na kondisyon, meron po ba? May mga nadadiagnose naman na sakit. Mostly ano yun, ma'am? Madami tayo sa hypertension. Madaming matataas yung blood pressure sa atin, kapulisan. Okay. Tapos, type 2 diabetes din. Ay, talaga? Meron talaga, ma'am? Yes. Na kahit nasa serbisyo? Opo. Grabe, no? But nakakakaba, no? Kasi parang kasama na ako doon. Kasama na nga. Anyway, ito kasing ma'am, yung annual physical exam natin na kinandak dito, yung kasunod is MPOW. Once lang ito, ma'am, no, ikakandak, at ito, ang tanong is, itutuloy-tuloy ba to na dito na siya ikakandak sa provincial headquarters? Kasi if I'm not mistaken, last year, kinandak ito sa regional office.
ang APE, first time nyo po na nakandak dito po sa PPO? Yung last, is, I think, doon yan sa regional headquarters. Okay. Dito na po, ang lalapit ang mga health service kung saan yung nasa police. Kung nandun ang health service kung nasaan ang police, gano'n. So, pupuntahan po dito sa PPO. Pumupunta yung mga doctors, nurses natin dito sa PPO para dito mag-conduct ng MPOW. Ano ba yung mga tips natin? May mga tips ba tayo, ma'am? Para at least maiwasan natin na mapalapit sa mga ganitong uri ng sakit? Okay. Unang-una, exercise. Kailangan din natin ng diet and healthy lifestyle. Yun naman dapat talaga. Mostly kasi ma'am talaga yung sa mga kapulisan natin undeniably, no? Yung mga lumalaki na yung katawan, no? Lalong-lalo na yung mga nagsistay lang, no? Sa offices, office work yung ginagawa, hindi masyado na expose, no? Sa field, no? And yes, yung ano ba natin, ma'am? Yung ano ba yung may aside from doon sa annual physical examination na kinakandak ng provincial medical, no? Nagre-reboot po ba tayo? Pupunta po ba tayo from the province level naman down to the municipal? Pupunta po ba tayo? Okay. May schedule kami bawat municipal police stations na bibisitahin to check the health status of the PNP personnel. BBP po kami, random blood sugar testing, and then pag may available na vaccine, like pneumonia vaccine and flu vaccine, nagmimigay din po kami. Meron nang kinandak tayo dito, ma'am, na vaccination? Last February, nagkandak po tayo ng pneumonia vaccination dito po sa ating PPO, wherein 150 personnel lang po natin ang naka-avail kasi yun lang din po yung nabigay sa atin ng PHO. Okay. So, yung mga willing pa pong mag-avail ng pneumonia vaccine, magsasubmit lang po tayo ng pangalan sa PMDT para ma-request po namin sa PHO. Kasi nagre-request lang po kami ng vaccine sa ating PHO. At so dito rin pala nanggagaling yung vaccine natin with the province? Yes po, yung last na pneumonia vaccine. Pero yung vaccine nung January, yung flu vaccine nanggaling pa sa ating Regional Medical Dental Unit. Doon po pa po sa region. Yung itong sa pneumonia, ma'am, napaka-importante nito, no? Is it possible na lahat ng mga kapulisan natin is makapag-avail ng pneumonia vaccine? Kung mabibigyan po tayo ng PHO, sana. Po, sana. Kasi lalo na yung mga nag-expose, ma'am, doon sa labas, no, ng mga kapulisan natin. Gaano ba, ma'am, ka-importante talaga para sa ating provincial medical and dental, no? Yung tamang kumbaga balance talaga yung lifestyle ng isang pulis. Gaano po ba yun ka-importante coming from you, ma'am? Importante po talaga yung maintain a good healthy lifestyle, proper diet, matulog ng 8 hours, para kasi yung trabaho natin is alam niyo naman, puyat, ganito. Pero parang ang hirap, ma'am, no, i-attain. Lalo na ako, natawa na lang ako kasi nung narinig ko 8 hours, parang hindi ko talaga nagagawa yung 8 hours. Parang ang hirap. Ang hirap. Oo. Mostly kasi, ma'am, ito yung nagiging problema ng ating mga kapulisan. Oo. Yung makuha talaga yung tamang oras ng tulog, no? Kasi syempre, lalo na yung mga compliances natin, lagi tayong patakbo as always, lagi tayong nagka-cram, no? But anyway, may mga lumalapit po ba dito sa office natin, sa provincial headquarters, dito sa Aklan PPO, na mga kapulisan natin to seek medical advice para ma-develop naman yung kanilang healthy lifestyle na gustong masundan, Ma'am Fernandez, ma'am? Meron namang pumupunta po dyan sa office namin para magpa-check up. Pero yung check-up po natin dyan, dahil wala pong doktor, nagkakaroon po tayo ng teleconsultation. Okay. Binibp po natin, tinatanong
kung anong nararamdaman ng pasyente. Then, i-refer po namin through online, through Viber or Messenger kay Doc, doon po sa Regional Medical Dental Unit natin sa region. And, kailan ka nga dito, ma'am, na-assign sa Aklan PPO? Sorry, balikan ko muna. January 13, nung mag-ati-atihan. Last year or itong Ngayong year lang itong ito. year. Yes. Since, kailan pa lang pala, ma'am, no? Oo. Since then, ma'am, may mga experience na ba tayo sa office natin na kinaharap dito sa mga personnel natin, issues with their health dito sa probinsya ng Aklan, ma'am? Wala pa naman. Ang lumapit lang dyan last time is yung nasugatan, pag may mga minor injuries, magpa-wound dressing, yun lang naman yung ano namin. Yung ano, ma'am, isa sa mga palagi, no, na tinatanong is, nagbibigay ba ng gamot yung provincial medical and dental team natin? Okay. Ito yan. During MPAW na naranasan naman natin na last year, yung mga nakaraan pa po, sa MPAW po talaga, nagbibigay po ng maintenance ng mga gamot. Like for example, losartan, amlodipine, yung mga maintenance na may sakit. Good for 3 months na po yun. Ay, talaga? Yes po. Okay. Kasi, yun yung maganda, ma'am, no? Kasi, we cannot deny naman, dahil yung mga kapulisan natin, sabi nila maraming pera yung pulis, sabi nila, no? Parang nakakatawa na lang minsan kasi there are lots of PNP members na mas nakatuon yung finances nila doon sa mga respective families nila, needs ng pamilya, pero yung personal needs ng ating mga kapulisan talagang hindi nila matutukan. So we are so thankful kasi merong ganito na kung saan nabibigyang pansin, nabibigyang suporta, and namomonitor yung kalusugan ng ating mga kapulisan. But dito naman, ma'am, halimbawa, yung mga pulis ba natin na manghihingi ng meron ba mga vitamins, ganyan, na kahit hindi ka kasama doon sa nag-i-empow, pwede po ba silang lumapit sa health service natin dito sa Aklan PPO? Yes, ma'am. Pag may available naman po na dala, na vitamins or vitamin C, multivitamins, gano'n. Namimigay naman po ang ating office. Paano po, parang napaka-challenging, no? Kasi yung office natin dyan sa health service, hindi ba ganun ka, hindi pa ganun ka innovated, no? Yes. Hindi pa ganun kapuno yung office natin when it comes to resources. Yes. Paano natin nasusurvive yung lahat ng mga needs araw-araw and yung mga activities na kinakandak natin, ma'am? Anong mga initiatives yung ginagawa natin dito? Nakikipag-coordinate po kami sa DOH dito po sa Aklan, sa Provincial Health Office po, para po hingi ng support, like for example, the vaccines, if may available na vaccines, and medications, if may available po silang mabigay sa atin, para yun din naman yung ipapamigay sa ating mga PNP personnel po. Okay, yun yung maganda, ma'am, no? Yun talaga yung maganda. Kasi even yung mga mere or simple vitamins na kailangan natin, no? Dapat ma-take din ng mga kapulisan natin, lalong-lalo na yung mga na-expose doon sa na-expose doon sa mga operations, no, sa mga field work talaga, no. Yes. So salamat naman, no, kung ganun, sana madagdagan. sana madagdagan pa, no? Yung support. And how about yung sa natin, ma'am? Sa move naman natin, paano ba yung movement natin, ano ba yung resources natin doon, kasi as we can see, wala pang ambulance yung ating provincial medical unit natin. Yes po, regarding naman pag municipal police office or stations visit po kami, pwede naman po kami nagre-request po kami sa ating pero maganda yun, ma'am, siguro, no? Aside from ng patrol car, then
Opo. samahan po nila kami sa police stations para mag-BP, ganun po. Pero yung ano ma'am, kasi nga kulang, no? Sometimes talagang nag-iisip tayo paano natin i-survive ito. And there are times, syempre, ano rin, no? Na-utilize din yung patrol cars natin sa provincial headquarters. Yes, Halos araw-araw din naman ginagamit lahat ng mga sasakyan. Is it possible po ba na kung halimbawa punta tayong Madalag or Libakaw, na sila mismo yung mag-provide ng sasakyan? Kasi beneficial naman po sa station natin yung visit. Pwede po kaya yun, ma'am? Kung papayag yung head po nila po. Yes po. Opo. And ano po yan? Yung ano, ma'am, paano ba magkakaroon ng ano? May mga ano siguro yan, proseso kung paano magkaroon ng sariling ambulance yung Provincial Health Service natin? Actually, i-request naman po yan sa region namin. Then, from region, i-request papunta sa taas. Pero marami din, ma'am, no, na provinces na wala pa ring ano. But hopefully, dito sa Aklan, no, malay mo, may nakikinig sa atin ngayon. Baka may nakikinig na gustong mag-donate. Yes, actually, yung mga ganyan na yan, ma'am, need kasi yan eh. At hindi lang yung pulis yung gagamit dyan, no? Yes po. If ever na magre-respond rin even to the community, yung ating provincial medical team, no? Pag may mga events, ma'am, nakikita natin may presence ng ano natin, medical unit natin, even near flag raising ceremony and big events, may presence kayo, ma'am, nakikita namin doon yung presensya ni medical talaga. Yes po, during flag raising, we acted as standby medical team. Kasi gusto din namin ma-check kung may magtaas ba ng BP or what. So, during flag raising, andun po kami to check yung mga PNP personnel natin. Tapos, lapit lang po sa amin pag may nararamdaman or yun, i-check po yung BP, then blood sugar kung gusto po nila po. Before ako mag-shift, ma'am, no, balikan ko yung annual physical exam. Hindi ba makaka-apekto ito, no? Doon sa, yun nga no, di ba, kung mag-a-apply ka, pagka bumagsak ka sa eye examination, di ka na pwedeng pumasok. Pero kung halimbawa, eto na, nasa in-service ka na, pag na-check, na-diagnose ka, hindi makaka-apekto ito sa serbisyo mo, Ma'am Fernandez? Bago po naman tayo ma-recruit is may check na ng eyes, di ba? Kung nakapasa ka ng recruit, tsaka na-acquire mo yung paglabo ng mata mo sa line of duty, okay naman po yun. Oo. So, treatment na lang yung pinoprovide. Yes po. Yung maganda, no? Ano ba yung mission ng ating health service? Bakit may ganito, ma'am? Kasi yung dati-rati wala mang hindi ganito ka, hindi ba ganito hindi ganito ka-open yung ating we need to accept that, no? Wala talagang ganito dati, no, na nagpro-provide ng ganitong services. Ano ba yung natin gustong mangyari sa ating organization? Gusto kasi namin na ma-maintain na healthy physically and mentally ang mga PNP personnel po natin. Okay. So, aside from that, meron din tayong kinakandak na, kasi yearly rin to, lahat ng nag-birth month, ang lahat ng month, may ano na yan, nag-iisip ka na palagi, pupunta na akong Iloilo for physical fitness test. No? Yes. So, biyahe na naman. But for now, parang naging regular na ikinakandak dito sa provincial headquarters natin dito sa Aklan. Kamusta? Meron ba tayong PFT activity dito sa ating probinsya ngayon, ma'am? Okay, last March 14, nung Friday, nagkandak po tayo ng physical fitness test dito sa Aklan po. Instead po na magbiyahe papuntang Iloilo, nagbaba ulit yung mga personnel po natin para dito ikandak sa PPO. Okay. Para less gastos,
Then, maximum attendance ng mga personnel natin. Kasi pag malayo, yun po yun. Mahirapan. Requirement talaga yan, ma'am, no? Yung ating PFT. Yes. Ano ba yung mga ano ba yung importance na dapat makapag-secure ka talaga ng PFT form, makapag-perform ka during the physical fitness test? Ang PFT, requirement po yan. Nasa PDS po natin. Pag promotion, kailangan din po yung PFT, di ba? Then, during PFT, may evaluation pa yan. Kaya check pa ng doktor kung go or no-go ang isang personnel. Depende na po yan sa kanila kung mayroon silang nakitang sa isang pasyente, ay sa isang personnel, mag-no-go po. Ganon. Like for example, buntis, 'di ba? Ma-deferred po siya. Pero pwede, allowed naman po 'yon sa ilagay sa na hindi siya maka-PFT. Kasi nga buntis siya. Paano kung halimbawa, ma'am, na nabuntis ako ngayong taon and then next year nabuntis na naman ulit ako? Ano ba, pwede ba 'yon na ilang no-go ba yung inaalaw ng ating health service? Kasi kung hindi ako nagkakamali, parang 2 no-go. Okay. So, okay lang yon, ina-accept naman. Yes. Okay. Kasi minsan may mga ganyang case, nag-on si Mrs. yung yung mga babae. Anyway, and may mga kakilala din ako, no, na ganyan din nangyari. But we're thankful naman, napaka-supportive ng organization natin. And during the physical fitness test, ma'am, yung mga personnel natin na nagkakandak nito is kayo din or coming from the regional headquarters? Kami po dito, then merong from regional headquarters, yung doctors po natin, doon po nanggagaling. Then, if may kulang na nurses, doon din po nanggagaling. Nagkakaroon din po tayo ng augment, like for example, yung mga nurses natin sa PHQ, ganun. Okay. Na-augment po sila sa office natin para po tumulong during Marami ba, ma'am? MPAW. Marami ba tayong mga police nurses dito sa Aklan PPO? So far, ang alam ko lang is for yung nire-request ko na augment kasi sila pa lang yung alam ko na nurses. Okay. Pero parang marami, ako. no, ma'am, no? Yes. Dito sa Aklan PPO. Yes po. Anyway, kung halimbawa na i-call mo yung attention from the office of the HRDD, feeling ko marami yan talaga sila, ma'am. Marami tayong police nurses dito sa Aklan. And we are so thankful kasi parang sinusuffice talaga nila yung need every now and then, no? Lalo na nung pandemic, no? During the time of pandemic, wala ka pa dito sa Aklan, no? Yes. May mga kapulisan talaga tayo na nai-augment at tumulong dito sa ating provincial health office, no, na mag-assist even sa vaccination, andun sila. And we are thankful naman kasi yun nga, marami tayong mga police nurses dito sa Aklan and they are being utilized, no? Sa may isla ng Boracay, ma'am, meron ba tayong mga counterpart doon? Actually, meron tayong station health units. Sila yung mga nurses na in charge sa bawat police station. Okay. Sila yung kinokontakt namin kung may kumusta na yung personnel doon, kung meron bang may complaint, may mataas na BP, yung i-refer lang po sa amin so po. Lahat ng stations natin merong ganito? Yes, lahat po ng stations natin merong tayong tinatawag na station health units. May mga nurses po doon para mag-refer din po sa amin kung may problema bawat police stations. Okay. How about the mobile force company? Dalawa yung first and second, Opo. meron din po tayo. Meron din. Kamusta naman, ma'am? Kasi mostly pag sinabi mong mobile force, mga bata, no? Yes. Batang-bata sa serbisyo. Kamusta naman, ma'am? Okay naman. So far, okay naman po. At least namomonitor natin, no? Yes, And makita talaga natin na at masasabi ng ating mga kababayan na pwede tayong mag-rely sa ating mga kapulisan.
So, siguro medyo ano naman na tayo, no? Ito lang naman, mapaabot natin yung ating annual physical examination, yung ating MPAW. How about yung sa dental team natin, ma'am? Okay. Last week, March 10 to 14, nagkaroon po tayo ng visiting dentist dito sa office natin. Nag-conduct po siya ng free oral prophylaxis, cleaning po, tooth extraction, bunot, and then pasta po. Okay. Free po yun sa lahat ng PNP personnel na gusto mag-avail ng dental services. Grabe. Yes po. Nakapagpabunot sana tayo, pero talagang hindi natin naabot yun. How about the family members? Yes. Yung anak. Kasali din po. PNP personnel and their dependents. Okay. Pwede din po ang authorized civilian. Okay. So, ang ganda, ang galing. Limited to, ma'am? Ang kayang i-cater ng isang dentist natin sa isang araw is 10. So, Okay. pero last week, nung Friday, naka 12 patients po yung dentist natin. Isa lang po kasi siya. So, okay. Will it be possible na magkaroon ng partnership yung Philippine Dental Association and yung Provincial Medical and Dental Team natin? At least maganda yun, ma'am, no? Magkaroon ng para bang malakihang activity, no, na dyan sa Aklan PPO, para at least mas marami yung makater. Yes. And if I'm not mistaken, marami tayong mga magagaling na dentist dito sa probinsya ng Aklan, and pihadong nila to, pagbibigyan talaga nila ito. Possible po ba yun, ma'am? Okay, tingnan natin. Let's see. Yes po, possible naman yun. Anyway, lang kita, no? Siguro dahil kumpleto naman doon nga annual physical exam information, is there any other activities and initiatives yung Provincial Medical and Dental Team, Police Lieutenant Fernandez, ma'am? So far, yun pa lang po muna, and ngayon, prepare po kami para sa upcoming MPAW on April 1 and 2, kung saan yung venue po namin. So, yung sa MPAW na yan, ma'am, lahat lahat ng result ng nag-undergo ng APE or Annual Physical Exam, Yes, yun din yung gagamitin nila. Yes po. And that's the time na magbibigay ng medication yung ating taga-MPAW. Yes, ma'am. Okay, so maganda, ang galing. Oo. Anyway, thank you so much, Gid, no, kay Police Lieutenant Daisy M. Fernandez. Mensahe po natin sa lahat ng mga kapulisan natin dito sa probinsya ng Aklan, lalong-lalo na, no, yung health conscious at yung hindi conscious na mga kapulisan natin. We cannot deny that. Ganun talaga. That's the reality. Sa Kabilugan, Aklan Police Provincial Office, mensahe niyo po, ma'am. Police Lieutenant Daisy M. Fernandez, ma'am. Okay. To all PNP personnel dito po sa Aklan, isa lang po ang yung mensahe ko. Maintain healthy lifestyle. Exercise. Kailangan po ng exercise. Yun lang po. Okay. So, how about, may greet ka ba, ma'am, sa office mo? May kasama ka dito, ma'am, sa office mo? Yes, ma'am. Apo. Oo. Okay. So, once again, thank you so much, Gid, sa aton nga naging bisita. Medyo, may nabilin pa kita nga oras. Aton na nga ginatamyaw, no, rong aton karang mga taga municipal police stations. Tanan-tanan naton nga public information officers nga naka-monitor katon makaron. We do have our upcoming media relation refresher seminar. Giriti malangra. Kay Ma'am Chris Jofel Prado Albacete from Nabas PNP, good morning. Pamati man katon aton nga Makato Municipal Police Station, Makato PS Tagasalbar. Aton nga Ibahay Municipal Police Station. Of course, una rong aton karang Balete Municipal Police Station.
monitor nato no sa aton karang GC it aton nga Public Information Officers sa bilog nga probinsya Itacan naka-monitor gid no rong aton nga 17 ka municipal police stations yakipon karon dong aton nga daywa nga ka provincial mobile force companies. So once again, thank you so much Gid sa tanan nga impormasyon nga gindaga itaton kay nga guest makaron nga adlaw kay Ma'am Police Lieutenant Daisy M. Fernandez. This is not the last time. First time lang ito ma'am but umano naton da. And we are thankful no kasi nga ni irong suporta is not only coming from the regional headquarters itaton nga Philippine National Police but also no nabatyagan itaton nga mga kapulisyahan dong suporta itaton kara nga provincial government iya sa aton nga probinsya Itacan. So this is not about politics mga kasimanwa. Thank you so much gid sa aton nga gobyerno. Kasi as always, no, mapa-provincial or mapa-municipal level man, una gid, no, rumabaho nga suporta sa aton nga Philippine National Police iya sa aton nga probinsya Itacan. Okay, so once again, i-observe naton dong aton nga gun ban. Medyo nagapadayon duhuyap no nagadugang rong huyap itaton karang gun ban violators naton. Aton pagid nga hagungan no rong aton nga mga pamatan-on nakikita aghagip itaton nga monitoring rong mga inunga nga nasasangkot saraya nga mga hazing activities. This is a challenge coming from your law enforcement in the province of Baclan. You just go on. Sa aton yung mga pamatan-on, go on with your activities. Walang problema. But as long as may ginagapas kita nga mga kasuguan, nakakasakit kita, aton nga isigatawo, una sa gihapon rong pagpati nga mahaba rong alima aton nga layi, hindi man makaron nga adlaw, but tomorrow or the day after tomorrow, hiabot gid kamo aton kara nga mga kapulisan. So we are calling the attention of our parents and guardians all over the province of Baclan. Kabay nga maging katandem namon kamo nga mga kapulisan sa pag-raise no sa aton nga mga inunga. Aton nga ginapatihan no nga raya rong aton nga hope aton karang probinsya Itacan. So once again, thank you so much Gid no sa pag-antabay sa aton nga PNP report to the people. Good morning no sa aton nga First Aklan Provincial Mobile Force Company. Aton nga Madalag Municipal Police Station. Good morning and happy monitoring. Sa gihapon sa ngagan kong aton nga Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos. Sa pagdumaga man, itaton karon nga Chief Public Information Officer Police Captain Aubrey Rubias Ayon. Sa uman, rayarong inyong kubos nga tagapamaba, Police Master Sergeant Maria Jane Cahilig Vega. Nagaaywan kinyot mayad-ayad nga adlaw. Happy Sunday and God bless Aklan. People, every Sunday, PNP Report to the People. PNP Report to the People. 107.7 Energy FM Kalibo.